Nagiinit na usapan, umatikabong bangayan, diskusyon na may resolusyon sa kauna-unahang talakseri sa telebisyon. Face to face now with Miss Ami Perez. Kamusta mga sausawero at sausawera? Handa na po ba tayo dyan sa talakan? Saan ba kayo? Sa puti o sa pula? Sa Ukrayan, ready na rin ba? At para mas enjoy ang kwentuhan natin ngayong araw na to, eto na ang leader ng mga sausawero, Hans Mortel. Siyang amin ako, hyper na rin kami dito banda. Sausawa na, di ba? Saan ba tayo? Oy, face to face na! Face to face. Sinong sisimango? Face to face. Sinong ngingiti? Face to face. Ang mga problema? Face to face. Pag talikuran, harapin mo face to face. Magandang face-to-face day, mga kapatid. Isa na naman pong bagong araw na may dalang bagong pag-asa para po sa lahat ng ating mga kapatid na may mga kinakaharap po na issue, problema at kung ano pa pong mga masasalimuot na pangyayari sa ating pang-araw-araw na buhay. Hello din sa mga sausawero at sausawera nating laging sumusubaybay sa kani-kanilang mga bahay po. At syempre, yung nakakasama natin dito araw-araw sa studio. Maraming pong salamat para po sa inyo ang programang ito talaga. At syempre, binabati rin natin ang ating mga viewers na lagi rin pong nakatutok sa atin at natutuwa dahil sa mga natututunan nilang mga moral lessons, mga social values na napupulot nila sa ating programa. Yan po ay sina Arman Iijima from Japan. Oy, from Tokyo, Japan, salamat. Si Azil Gako Samson ng Cebu City naman. Ganon din kay Akisha Terukasu Tanaka na laging nakatutok sa ating fan page sa Facebook. Maraming salamat. Kung di ako nagkakamali, si Akisha yata ay parang sa Italy pa. O, pinapanood tayo sa internet palagi. Ako pa rin po ang inyong Siyang Ami na laging nagpapaalala at nagsasabi na kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face to face. Eto na po ang leader ng mga sausawero at sausawera gaya ng nasabi ko kanina, ang masaya na si Hans Mortel. Siyempre, Chuck! Naku, lagi naman talaga ako masaya, lalo na ito mga katabi kong sausawera, sobrang energetic rin. Alam mo bang tayo dito sa studio, napakaswerte kasi meron tayong patnubay din. Tayo mismo pinapatnubayan ng Trio Tagapayo! Aba, kasama natin ngayon ang ating ate mula sa Public Attorney's Office. Siya po ang sasagot kung meron man tayong mga katanungang legal. Narito po, Public Attorney Madonna Ebreo. At syempre, para sa mga katanungan namang espiritual at moral, nako, talagang eto ang eksperto dyan dahil siya po ay isang parish priest mula po sa St. Peter's Parish ng Quezon City. Ang ating spiritual advisor, Father Sunny Merida. Kasama po natin ang ikatlo nating tagapayo, presidente naman po ng Integrated Professional Counselors Association of the Philippines. Nako, eksperto sa pagbibigay ng advice ukol sa human behavior, Doktora Rose Lianes. Kompleto na ang mga tagapayo ng bayan, ang patnubay ng show na ito. Siyang Ami, ano ba ang issue na naman? Abay, eto, first time yata na nangyari na inireklamo ay isang tao po with disability. Marami daw siyang nakakaaway. Teka muna, paano nangyari yun? Yan po ang ating face-to-face issue of the day. Si Dondon. Nakawan niya ako ng isang dana. Sigurado ako kasi ang huling-huling naiwan ko sa kwarto ko. Naipot ang kamay niya. Si Lenlen. Pinagbibintangan niya na ako na wala na daw yung pera niya, yung 100 niya. Kasi hindi ko naman alam na may pera siya nung araw na yun eh. Ano naman nanakawin ko sa kanya? Saan hahantong ang gyera ng magkaibigan? Paano kaya ito mareresolusyonan? Naging war freak siya. Siya ang maraming kaaway. Pati barangay tanod, binumura niya. Hindi totoo yan. Ikaw, Lenlen, wag mo akong babalik ta rin. Manda ka sa akin mamaya.
handa ako sa akin. Magbago ka. Marami magmamahal sa'yo. Hindi lang kami mga kaibigan mo. Alamin na natin yan dito lang sa nag-iisang talakserye at Barangay Hall on Air ng Bayan. Face to Face! Mga ka-face-to-face, tawagin na po natin agad ang nagre-reklamong kinupit daw ang 100 pesos sinampal, pinukpok at inihulog pa mula sa hinihigaan niya. Narito po, si Amador Dondon de Lima. Pasok! Hi, Dondon. Hello. Pwede bang pakikwento mo muna sa amin ano ba ang nangyari at may ganong pang inilaglag ka? Opo. Anong ginawa sa'yo? Yung ano po, pinuntahan po ako ng best friend ko sa bahay ng magang-maga. Natutulog pa po ako. Dahil tinatanong niya ako na bakit ko raw siya pinagbibintangan sa sandaan na yun na ninakaw niya na ginupit niya. Pinagsasampal niya ako, tapos nung... Sino tong best friend mong ito? Si Lenlen po siya. Lenlen. Best friend mo, sinampal ka? Opo. Itong sinasabi mong best friend mo na si Lenlen, gaano na kayo katagal na magkaibigan? Since grade school, Oh. elementary. Matagal na. So ano ang nangyari at ano ang kwento dun sa 100 na yon? Paano mo nasabi na siya talaga ang kumuha? Kasi po noong last June 18, yun nga po, kagaya po yung nasabi ko sa inyo, na may kukunin akong pera kasi dinimanda ko po yung pumalo sa ulo ko. So, umingi po ng areglo. Tapos, pumunta sa bahay, sabi niya, friend, nabayaran ka na ba ng ng umano sa ulo mo? Sabi ko, hindi pa, mamaya pa ako after lunch. So, ganun, pinuntahan ko po. Tapos, ang binigay lang sa akin, 200, tinanggap ko na lang. So, yung nabigyan ako ng 200, nabigyan niya ako ng 200, binili ko yung 100 ng bigas. Tapos, nilagay ko sa manicure set yung 100. Kasi po, Tandang-tanda mo yun, doon manicurist mo na po nilagay. ako. Okay. Tapos, nung nandun na po, nung ano na, di umuwi na ako sa bahay kasi magsasaing na ako eh. Magsasaing na ako, bigla silang dumating. Ni Tita Ray, yung kaibigan ko. Sabi niya, Donna, ano ba? Nabigyan ka ba? Sabi ko, ano 200 lang, ganyan. Sabi niya, ay ganun ba? Maya-maya dumating yung friend ko na taga Makati. Sabi niya, punta ro kami ng Tanay dahil may customer daw ako doon, nalilinisan. So nagmadali ako. Tapos yung gumagapang na pataas, sabi niya, doon na pera nail cutter. Sabi ko, sige, pakikuha mo dyan sa manicure set. Sabi mo to kay Lenlen? Oo. Andun siya sa loob ng kwarto, siya lang naiwan eh. Tapos maya-maya, pag-akyat niya, sa taas, nakasampan na rin ako sa wheelchair ko, nilagay niya dito sa likod ng wheelchair ko yung manicure set ko. Manicure set mo. At sabi ko, tapos bit-bit niya yung bag ko, yung plastic na may ilang pirasong damit. Sabi ko, ay friend, huwag mo dyan ilagay sa likod ng wheelchair ko, pagsamahin mo na yung dalawa. So ngayon, yung tumakbo na yung sasakyan, syempre papunta na kami ng bandang Kogyo na kami. Sabi ko doon sa driver ng friend ko, baba muna tayo dyan kasi bibili ako ng Q-Tix kasi tuyo na ibang Q-Tix eh. So, nakapili na ako ng 3. Yung babayaran ko na, wala na. Wala na yung 100 mo? Wala na yung 100 ko. Una ang pag-iisip mo noon na si Lenlen talaga ang Hindi ako kumuha. nagbibintang. Talagang ano ko talaga siya. Kasi siya lang naman eh. Siya lang naman ang Bilang siya lang ang talagang nakita mong humawak At saka ng kami lang manicure naman set. eh. So, matapos mong tinext yung friend mo, ano ang nangyari? Bali naka 1 day ako dun sa Tanay. Pag uwi ko noon, Sunday na ako umuwi, natutulog ako. Yun na. Nagpasama siya kay Tita Ray na pupunta sa bahay. Akala ko kakausapin ako na maayos. Ako naman, willing naman ako makipag-usap na maayos kahit talagang dinirect to the point ko siya na kinuha niya sundan. Hindi, pinaalmusalan niya ako ng sampal. Sabi So niya sa parang akin, ang sampal na sinasabi ako. mo, ginising ka ni Lenlen sa pamamagitan ng sampal. Sampal, oh. Wala kang pakialam. Tapos So ganun pagkatapos nangyari. nun, Ha? ito ba yung sinasabi na hinulog ka? Oo, tapos ganun nangyari nun. Sampal niya ako. Pinipilit ko maging mahinahon, pero ang ginawa niya, kinuha niya yung sapatos ko, pinukpok niya pa ako. So matapos yung naging insidente na yon, ginising ka niya sa pamamagitan ng sampal. Nagwala pa siya sa bahay. Paano kayo nagkatapos Nang, ng pag-uusap nyo? ay, hindi kami nagtapos. Kasi hindi kami nagtapos ng pag-uusap noon. Si Tita Rick, inilabas na lang siya kasi balak niya akong bugbog saraduhin. Nagagdag na nga ako sa kama, ginawa niya ako yung stop toys. Para ko yung umuwi Pero gaano katotoo doon? Kasi ayon sa aming
na kuhang mga research, ang lumalabas pa, ikaw ang parang kinakatakutan dun sa lugar ninyo dahil masyado ka daw matapang. Kasi para sa akin kasi, disabled na ako, magpapaapi pa ako. Never. Pero gano'n rin naman katotoo, Don, na palagi kang nakikitang umiinom. Totoo talaga yan. Hindi ko inaamin, totoo. Yan, totoo. Hindi ako nagsisinungaling, totoo yan. Oh, Hindi ka nakakaiba. kaya umiinom dahil depressed ka o nalulungkot Isa na ka? rin yun, depressed, nalulungkot ako. Pero Bakit ka umiinom ako sa... nalulungkot? Marami kasi akong mga personal problem na hindi ko ma-voice out. Number one na yung nawala yung nanay ko. Namatay yung nanay ko 2008. Hanggang ngayon siguro parang hindi pa ako nakaka-recover. Pero pilit akong nagmo-move on. Kaya lang talagang mapagtukso ang panahon. Lalo na yung mga nakakasalumuha akong tao. Hindi nila kasi naiintindihan yung nararamdaman ko eh. So pati na ang best friend mo na kasama mo at kaibigan mo ng ilang taong si Lenlen, hindi mo rin matanggap na ninakawang ka niya. Anong sinabi ng mga kaibigan mo pagkatapos nalaman na Yung ginawa ni eksena. Lenlen at yung eksenang yon? Pinapayungan kami, ganyan, mag-usap daw kami. Sabi ko, makakapag-usap pa kami yung ginawa na ako, stop toy sa bahay. Yung binugbog-bugbog niya ako. Ang inireklamo po na nanakit daw kay Don Don. Narito, tawagin natin si Lauralane Lenlen Manalili. Pasok! Ang kapal ng mukha mo, ha? Ay, sandali, Ha? sandali, Ha? Ang kapal sandali. ng mukha mo, ha? San... Salita mo, ha? Pagmumukha mo, ikaw Lenlen, mayos. Mangal. may kapansanan si Don Don. Hindi naman siguro tama na nagawin mo pa yan sa kanya. Tama yun. Wala ka, ha? Tama yun. Ganyan ang ginawa niya, pinapakita mo ugali. Sandali lang, diretsahang tanong, Lenlen, kinuha mo ba yung 100? Ate Ami, hindi pa. Wala pong katotohanan yun. Sinungaling. Ano Wala kang sinungaling pera ka? na nun. Wala kang pera. Ha? nung time Saan na yun. wala kang pera? Talaga ka sa akin magsama sa barangay. Pala mukha mo. Mas makapal ang mukha mo. Sasagutin po ni Lenlen ang ilan pa sa ating mga katanungan sa pagbabalik po ng Face to Face. Diyan lang kayo. Magkababata, dating matalik na magkaibigan at magkaramay sa hirap at ginhawa. Yan po ang storya ni na Don Don at Lenlen. Pero nang dahil lamang po sa nawawalang 100 dun sa manicure kit ni Don Don, nagkalabuan na po at naging pisikal si Lenlen kay Don Don. Lenlen, gusto ko lamang tanungin, bakit naman ginising mo si Don Don sa pamamagitan ng sampal? Kasi yung ganda yung Ate Ami. Sabi ko, ang kapal ng mukha niya. Ako pa magnanakaw sa kanya, binibigyan ko nga siya ng pagkain. Ha? Mas ka. Kaya, nung pong dumating siya galing Tanay, hindi ko po napigil yung sarili ko. Pinuntahan ko po talaga sa bahay. Pero Lenlen, kung hindi totoo ang sinasabi ni Don Ba't Don, guilty ka? bakit kailangan mo siyang saktan at ihulog doon sa kanilang tirahan? Tama. Alam mo, Ate Ami, nagawa ko yun kasi dala At lang wala nga siyang nung- kalaban-laban sa'yo, Lenlen. Hindi, Ate Ami, alam mo, binato Ay, niya ako nako. ng sandok. Paano siya walang Sorry. kalaban-laban? Kaya kita binato ng sandok dahil Ha? ginawa mo na ako stop toys. Dapat lang sa'yo yun. Oh, Ha? tapos Dapat sasabihin lang mo, yun. binato kita ng sandok, ikaw nga nang unang nananakit lang sa sa'yo akin. So hindi mo kinuha ang 100. Wala Sinabi po ko ako nga kinuha kay niya. Don Don, mahirap magbintang. Ayun na po, Ay, kasi nakasure ganito ako. po yung Ate Ami. Kinuha Ang sabi niya. niya sa akin, 100 pesos lang daw ang nasingil niya doon sa Ouch. tao. Wow, kawawa. At bumili daw siya ng bigas. Wow, Sabi niya. Sabi ko, sinungaling. sige, kahit 20 na lang Sinungaling. pautang. Sabi niya, ay friend, wala na. Bumili ko ng Kung nakakatayo ako uling. dito, Sabi niya papanchain kita. ganon. Sabi niya, ang nakuha niyang pera ay 200. Oo nga. Sabi niya po sa akin, 100 Wala kang lang. sinasabing ganyan. hangal. Sinungaling ka. Mas sinungaling ka. Magtigil ka dyan. Magtigil ka. Sinungaling ka. So nang dahil sa nawalang 100, nasira na ang pagkakaibigan niyo. Yun po, ganun nga po ang nangyari. Bakit hindi na lang kayo nag-usap ng maayos kesa pinagsasasampal mo siya Tama. at Ate sinaktan Ami, mo? hindi siya makikinig sa ano yung Ay, mag-uusap naku. lang maayos. Ay, Matara yan. Matara yan. Hindi siya... Bakit mataray ka rin na? Talaga, ano, ha? Ha? Sandali, sandali, sandali. Ayun, ha? 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 Pinakausap ako, mag-amblas Wala ka. akong pakalam sa'yo. And, Ipapackage kita, manda. Basta papackage ka, wala kang pa... Di ba chinismis mo ako na binugbog mo ako, ginawa ko stop toy sa Una ka kwarto? nag-kismis, una ka nag-kismis. Never, nako, never. Una ka nag-kismis.
nauna ka. Sinadista. Ngayon naman po, mga ka-face-to-face, tawagin po natin ang isa pang kaibigan, kababata at karamay ni Dondon sa kanyang araw-araw na buhay. Narito po, si Ray Arawag. Pasok! Ray, ano ba ang pagkakakilala mo kay Dondon? Bata pa ho yan, kilala ko na kasi kapitbahay ho namin yan. Tsaka lahat ho ng mga magulang niya, kapatid niya, customer ko sa paggugupit. Ano nga ho yan, lumaki ho sa simbahan. Ba't ho nung mamatay yan, yung nanay niya namatay, parang naiba na yung attitude niya, lagi na siya nag-iinom. Tapos kinukwento niya sa akin, nakakaawin niya yung mga kapatid niya, ginagmamalipit na siya ng kapatid niya. Buhat ho lang noon, nag-iinom na siya lagi. Hindi niyo po siya pinagsasabihan? Pinagsasabihan ko siya, kaya lang, siyempre may sarili sasabihin sa akin, may sarili akong isip, bahala ako kung anong nangyari sa kanya, gano'n. Hindi siya nakikinig sa akin eh. Pero di man kami magkakaibigan, hinahabaan ko lang yung pasensya ko para sa kanya. Kayo po ang nandun nung nangyari yung pananakit ni Lenlen. Kasi siya Kay nagsabi sa Dondon. akin, nagsabi siya sa akin na, nagsumbong siya, sabi niya sa akin, pinagbintangan siyang ninakaw na 100. Eh di sumugot siya doon, kasama ho ako. Ayun, tulog nga ho ito, biglang sinampal. Di ba? Tapos Hindi po ninyo inawat? Inawat ko nga, palibasa Umawat galit na siya. galit siya. Alam niyo kapag galit ang tao, galit na galit, malakas. Talagang hindi ko sila maawat. Tignan mo kanina, ang lakas, Kung hindi ko parang siya, ano? talagang pinagpitong hilahin, Parang hindi ko talaga hangal. sila maawat. Ito, parang papel na pinagbagwagan Oh, yan. so sabi mo hindi totoo? Bakit? Inaamin ko talaga. Kanina naman di mo Sandali lang. inamin. Ha? Sa tagal po ng pagkakaibigan nyo at sinasabi nyong pangunawang ibinibigay nyo kay Dondon, umabot ba sa puntong nag-away po Oo, kayo? nagalit din ho ako sa kanya. Ano pong ginagalit Kasi nyo? ho, isang beses na nagiinuman kami, may kaibigan ako na inaway niya. Ang ginawa ng kaibigan ko, itinaob siya. Tumutuko yung ulo niya. Ako naman, takbo ko sa bahay namin, kuha ko ng gamot. Ginagamot ko siya, minumura niya ako. Yun, kaya hinahaba ko lang pasensya kasi kung Pero lahat sorry kami naman ako nagagalit sa sa kanya. kanya, Naiintindihan wala naman na niya, siyang naiintindihan niya naman ako eh. Dondon, sa lahat ba ng nangyari sa'yo, tinanong mo ang Diyos at nagalit ka sa Kanya sa mga nangyari? Sa lahat-lahat. Opo, minsan natatanong ko rin, bakit ganyan sitwasyon ng buhay ko, ganyan. Pero nag-isip din naman ako na na maging tama yung buhay ko eh. Kaya sa mga nakapaligid na yan, mga kapatid mo, ganyan, di-judge ka. Kumbaga sa magpakasama ka, di ba? Pero pinipilit Yun ko ba ang pa rin- dahilan kung bakit tumigil ka sa Pero pagsisimba? pilit ko pa rin binabago yung sarili ko. Kasi alam ko, kahit di sa ibol ako, may pag-asa ako. Kaya alam kung magkakaroon ka ng mga kaibigan na ganyan, na sila pa magda-down, ultimo mga kapatid mo, mapapanghinaan ka ng loob. Pero ang ginagawa ko, kumakapit pa rin ako sa sarili kong ano. Sabi ko, kaya ko to. Siguro yung nangyari sa amin yan, yan. Siguro pagsubok Kita mo din. pala mura ka? Oh. Talaga ugali at mo may yan. sinasabi ko yung totoo, nararamdaman ko. Kasi mahirap Ay, may nararamdaman sabihin. ka. Ang mahirap, Kim, ang sama ng loob mo. Kasi Sabihin ikaw, mo puro rin, ka mga po sama kalokohan ng mo. loob. Yung sama ng loob mo sa sarili mo, binubuhos mo sa akin lang binubugbog mo Baka ko. ikaw. Kung gumawa ng kwento, baka ikaw. Ay nako, ewan ko sa'yo. Dalawa silang humawak ng manicure set siya. Hindi, siya lang mag-isa. Hindi hinawakan ko yan. Hindi, never. Sino Gusto ko kumuha ng lamang manicure ba? tanungin sa puntong ito, si Dr. Rose, bilang narinig natin, yung pagkukwento ni Dondon. Kasi ako parang ang tingin ko, Doc, yung nangyayaring parang galit siya sa mundo, parang nagiging depensa lang niya ito eh. Hindi ko, paano po natin may papaliwanag to, Doc? Sa kanyang kalagayan, siguro baka hindi rin niya matanggap yung pagkawala ng nanay niya at sa tatay niya. At maaaring sa kanilang pamilya, hindi ko alam, maaaring minahal siya ng kanyang mga magulang. Ngunit naputol nung namatay ang nanay niya. Ngunit wala namang tumayo na ipagpatuloy ang namatay ang nanay niya. Ngunit wala namang tumayo na ipagpatuloy ang pagkalinga o pag-aruga sa kanya ng kanyang mga inaasahan na mga kapatid niya. Marami pong salamat, Dr. Rose. At kung inaakala po ninyong tapos na ang usapang ito, hindi pa po dahil may isa pang nagrereklamo laban pa rin po kay Dondon na itinaob daw ang kanyang panindang barbecue at pinagkalat pa raw na si Dondon
na hindi na daw masarap at marumi daw ang kanyang mga paninda. Narito po si Jose Cookie Britanya. Pasok! Cookie, diretsa ang tanong. Tinaob ba ni Don yung iyong lutuan ng barbecue? Opo. Bakit? Nangyari po ito noong May 21. Kami po, nag-iinom po kami niyan. Ngayon, ako ang tanggero, dumating yung jowa ko, hindi ko na napupuna. Ngayon, habang tumatakbo po yung baso, hindi ko na siya natatagayan, nagalit siya sa akin. Tapos, pati... Talaga nagalit ako kasi ako tumigil kaya- ka. Ako, pera ko, pinang-iinom Ah, natin. pera ko, Tapos ba't wala ba akong dumating benta? ako, sumalit ka. Kumita ko ng 300. Inaya kita ng inuman. Nag-iinuman tayo, no? Ngayon, dumating yung boyfriend mo, nilalagpasan mo ako ng tagay. Sandali lang, Don. Malalaman natin ang paliwanag po ni Cookie sa pagbabalik ng face-to-face. Diyan lamang kayo, huwag po kayong bibitiw. Mga kapatid, nakakalungkot pong isipin na dahil sa nawalang 100 na inilagay po ni Don sa manicure kit niya at napagbintangan na po niya ang kanyang kaibigan na kinupit daw ito, ginising po siya ng sugod, ng sampal, pokpok, sapatos sa ulo at nahulog pa raw po siya sa kanyang kinahigaan. Ang naging resulta ng pagganti po ni Lenlen sa mga bintang naman ni Don. At ipinagtanggol naman po ni Ray ang kanyang kaibigan at ngayon naman kausap po natin si Cookie. Tinaob Opo, ma'am. ni Don. Nung nangyari po, Nung hindi ko na po, nakita na dumating yung jowa mo, hindi ko na siya napapansin. hindi mo na siya Oo, at napansin. hindi ko na natatagayan siya. Ngayon, nagmura siya. Pag nagmura siya, sabi ko, ngayon, ang sabi ko Napapapansin ka, ikaw ang gumastos, pera bakla, ko huwag yun. ka naman ganyan. Hinita ko sa Hanggang manicure lumapit siya yun. lang ako, tinawag niya Dumating lang yung isa ko. boyfriend mo. Sa sobrang Wala kong akong buisit, tinagayan binuhusan ko kasi siya ng tubig na malalaman malamig. na wala kang Tapos siyerto, dumating ang barangay, dapat sinakay kaya. kami. Tapos Sinungaling doon, ka. pinayuhan kami ng barangay. Bakla. Pag kayo nakainom, huwag niyo naman ilagay sa ulo. Bakla. Lagay niyo sa tiyan. So nagbarangay kayo. Oo. Nagsumbong ka. Nagsumbong ho ako. Tapos kinabukasan, dumaan na naman siya sa amin. Pagdaan-daan niya, hindi ko siya pinapansin. Hanggang... Hindi kaya sa palagay mo, Cookie, nagsiselo si Don dahil may jowa Kasi ka? titira ng ano yan May eh. boyfriend ka, Kasi wala naman ng jowa yan, saka wala akong pumapatol yan. Ang pangit mo, parang ka-boyfriend ng ano. May boyfriend din Wala ako. akong pumapatol ho yan kasi palibasan mo Tato yan eh. lalaki ko. Dinilinisan ko pa at kamay. Sandali lang. Gaano katotoo na sinaktan mo rin si Don? Sa sobra kong buisit, kasi ikaw pa naman itaob yung paninda mo, di ba? Kahihiyan rin yun, di ba? Talagang tinadyakan ko siya. Inawat lang ako ng pamangking ko. Bakit mo naman tinadyakan, Eh, siyempre na. Cookie? Para kagaya ng ano niya, no? Mga sadista nga silang dalawa. Dahil sa ugali mo. Sa ugali kasi niya eh. Sa amin kasi... Paninda ng tao, Bakit? itataob mo. Sandali lang. Di ba? Ano yung Tayo sinasabi usapan. niyong ugali ni Don na hindi niyo gusto o hindi niyo makayanan? Ano yun? Yung... Pag nakakainom siya, hindi ko matanggap at hindi niya nakikilala kung sino ang kaibigan niya. Depende. Depende. At tapos kinabukasan, nabalitaan ko na sa mga customer ko, hindi daw masarap yung barbecue, hindi daw nauubos. Sinisiraan ako niya yan eh. Cookie, alam mo kasi ang hindi ko maintindihan kung paanong nagagawa ninyong saktan pa si Don, yung kondisyon nga niya, dapat inuunawa na nga lang natin. Hindi nga siya naawa sa sarili niya eh. Kami pa kaya. Kawa niya muna sarili niya bago kami maawa, di ba? Ang sa akin naman kasi, madali naman po akong ano eh. Madali rin akong kausap. Halimbawa, sa ganyan, kung halimbawa nagkaroon ng alitan, kausapin lang naman ako ng maayos eh. Wala, dinasdas niya ako eh. Sabihin na natin talaga, dinirekto dapat ko siyang pinagbintangan ng 100. Di dapat, kinausap niya ako ng maayos ng ganyan, ba't mo ako pinagbintangan? Hindi eh, by physical talaga ginawa niya, sinugod niya ako eh. Bakit yung ginawa mo? Chinismis mo ako agad eh. Ikaw pa nga nagchismis. Una ka nagkamali. Wag Ikaw mo pa nga sa akin yung nagchismis. pagkakamali mo. Ikaw nagchismis. Tatanungin ko lamang si attorney, Ikaw nagchismis. Chismo sa kasi. tatanungin ko lamang si attorney Ebreo sa puntong ito. Meron po bang sinasabi ang batas natin tungkol sa mga taong nasa katayuan po ni Don na kapag kaganyang merong isang tao na mas normal na nakapanakit sa kanya, ano po ba ang penalty? Mas malala po ba o pareho lang? Ito po ay depende no sa circumstances na nakapaloob doon sa pagsakit nila doon sa disabled person. Maaari pong sabihin natin na ito ay isang aggravating circumstance na abuse of strength sapagkat si Don nga dahil sa kanyang kapansanan ay walang kalaban-laban na pisikal.
Maraming pong salamat, attorney. Ito na po ang nagpabarangay din daw kay Dondon dahil minura daw siya at binato ng baso matapos nitong painumin dahil hindi raw po malamig yung tubig. Ha? Nandito po si Nenita Bingoa. Pasok! Aling Nenita, sandali lang po. Sandali lang po. Sinungaling ka! Sandali lang po. Sandali lang po. Sinungaling ka! O, ang tigas ng mukha mo! Kaya hingi-hingi mo sa akin ng malamig na tubig? Tapos umiihi ka pa sa harapan namin? Alam mo, may kasama mo may sakit! Ay, ang kapal na mukha mo! Aling Nenita, sandali lamang po. Kapal na mukha mo! Aling Nenita, sandali lang po. Aling Nenita, Aling Nenita, sandali lang po. Kinakausap ko po kayo. Ano po ang ikinagagalit ninyo kay Dondon? Kasi po, minsan sa gabi, dumadaan po yun umiihi sa harapan namin. Ay, nako, Isis ko na sinabi sa kanya. Hindi dapat siya umiihi. Alam niya, iniiwan niya. Ang asawa ko may sakit sa baga. Nako, ay talaga. At alam nila na Ay, may sakit nako. talaga asawa ko. Kaya nagkasakit sa baga asawa mo kasi sa bunganga mo. Nagkaroon ng sakit ng Ay, asawa nako, ko. hindi. Ayaw niyang maamon Sa ihi ko nagkasakit, mukha Ang mo. bahon niya ng ihi nako. niya, amoy alak. Ay, ano, dito Tapos yung kanal nawawala yun, pa siya. kanal, Pag may sinungaling. kainuman namin sa kapitbahay, nagagalit pa siya. Pag hindi Pagtuunan mo sa ba siya yung pag-ienting mo? Naghahanap na Ay, siya nako. ng away. Ay, nako, Hinahawa pa sinungaling niya. ka. Tapos Sinungaling, binibigyan oh. ko ng tubig na mainit. Ay. Nagalit pa siya, binato Ay, sa akin talaga? yung baso na may Hindi lamang totoo tubig. Dahil bakit Pag raw sinungaling binigay- ka, gumawa ka ng binigay niya sa invento. akin yung ano, mainit. Estapadora ng Sandali ending. lang po. Sabi niyo kanina, galit na galit kayo kay Ray at sinasabi Oo, niyo tas ako sinungaling ba siya, Ay, nako. pero hindi niyo siya kilala. Eh, bakit kayo nagagalit sa kanya? Alam mo bakit ko sinungaling? Bakit? Kasi silang dalawa magkasama, hindi yan kilala. Ito kilala ko Ay, na naku. kasi kaibigan ng anak ko yan. Ay, naku. Sinungaling kasi tinismis ako na ako raw, hindi ko binibigay yung... Totoo naman Oo yun naman na yan, dami Hindi ebidensya. ko Sabi kilala. ako, nag-gugupit Hindi ako nga talaga. tumataya Sabi sa sa akin, akin. Sinungaling. naku, ayan yung Sinungaling. Tumataya sa inyo saan? Sa ending Sa daw. ending, nag-ending kasi ng naman sa istapa akin kasi tumataya. yan, matanda na yan, estapadora. Sinungaling ka! Nag-ending ka, di ba? Nag-ending ka? Sandali lang. Tama? Napalitan, napalitan. Ang asawa ko, hindi ako sinungaling na Wala tao. akong pakalam sa problema mo. Ang problema mo yung hindi mo binibigyan ng tara ng tao. Aling Nenita, sandali lang po. Hindi niyo naman ho siya kilala. Bakit po ninyo inaaway? Ayaw ko ng chismis kasi sila dalawa nagsusulan. Sinulsulan ni si Dondon. Ay, bakit? Sinulsulan po ni Ray Ay, di si totoo Dondon. yan. May Paano sarili ako niyo naman po pag-iisip. nalaman? Sa ending, Ay, sa nako, ending nako. round, hindi ko binibigay yung tama. Totoo yun. Ako sa Yun, lugar ano nito yun? sa amin. Ano sinisang papatunay? Sinismis kayo sa lugar na hindi Amin kayo sa barangay, nagbibigay ng oo. tama. Pinapalitan niya na, pinapalitan niya ending card. Sinungaling ka. Pinapalitan mo ending card. Ipapakita mo iba na. Sabi niya sandali, tapos bibili bagong ending card. Inaanyayahan po natin ang ating trio tagapayo para sa isang heart-to-heart at face-to-face na counseling. Kasama po ang ating mga bisita at susubukan po rin nating tapusin sa abot po ng aming makakaya. Kung hindi man lang po, mapagaan lang ang nararamdaman nila tungkol sa isyong ito. Diyan lamang po kayo, malalaman natin ang resulta sa pagbabalik po ng face-to-face. Mga kapatid, sa rewind lang po natin ulit ang ating naging issue ngayong araw na ito. Sabi po ni Dondon, kinupit daw ng kaibigan niyang si Lenlen ang 100 niya na itinago niya sa kanyang manicure kit at kaagad po siyang nag-text brigade naman. At kinalat na si Lenlen nga ang kumuha. At nang malaman po ito ni Lenlen, kahit umagang-umaga ay sinugod po niya itong si Dondon at pinagbububugbog. At lumabas na rin po ang ilan pa sa mga nakaaway rin ni Dondon sa katauhan po ni na Cookie, Aling Nenita. Pero hindi naman po iniwan si Dondon ng kanyang matalik na kaibigan na si Ray. At umaasa po tayo na magagamot pa ang kanilang mga sugat sa puso. Kanilang mga sugat sa puso. Sa ating panauhin, mahalaga po na mapakinggan ninyo mabuti ang sasabihin ng ating trio tagapayo. Sana po isaisip po ninyo ito, isa puso at pakinggan mabuti. Dahil malaki po ang may tutulong nito sa inyo. Simulan natin kay attorney. Dondon, nais ko lamang i-affirm yung iyong dignidad bilang tao. Gusto kong malaman mo na bagamat ikaw ay may kapansanan, ang iyong dignidad ay buong-buo. In fact, ito ay ina-affirm ng ating Estado sa pamamagitan ng mga batas na nagpoprotekta sa katulad mong may kapansanan.
bagamat nakita ko na malaki yung epekto sa iyo ng pagkawala ng iyong ina, ito ay huwag mong hayaan na maging dahilan upang masira ang iyong buhay. Dahil bagamat ganyan yung kalagayan mo, ay maaari ka pa ring mamuhay ng walang kapaitan sa iyong puso at ng may pag-asa. Maraming pong salamat, Attorney Madonna Ebreo. Dr. Rose Llanes. Isa na lang ang talaga napaka-importante sa buhay nating lahat. Ang tinatawag nating respeto. Pag nawala pa yung respeto, ano pa ang matitira? Kanya ngayon, bigyan mo ng respeto ang sarili mo sa pagbabawas ng pagsasalitang masasama. Yan. Pakikipagkapwa. Ayan. Lumapit ka nga sa iyong mga kapatid, sa iyong mga dating kaibigan. Ibalik ang nakaraan. Pero, yun lamang mabubuti. Ngayon, sa inyo namang mga ibang bisita, meron at meron sa atin ang dapat na nakakaunawa at magkaroon ng rason na huwag nating itutuloy ang hindi tama. Maraming pong salamat, Dr. Rose Llanes. Reverend Sunny Merida. Doon, pakinggan mo ang kwento ko. Meron pong isang taong naglalakbay. Sa kanyang paglalakbay, may nakita po siyang alakdan, isang scorpion na naipit sa bato. Dahil naawa siya, tutulungan yung, kukunin yung aalisin doon sa bato. Ngunit habang tutulungan niya, parang kinakagat siya, tinutuklaw siya ng scorpion, ng alakdan. At gusto niyang tulungan, naawa, ngunit nag-strike uli. Kinakagat siya uli. Ikaw yung doon ng alakdan. Tinutulungan ka ni Ray upang makaahong ka sa buhay. Tinutulungan, kinahabangan ka ng iba, ngunit hindi ka nahahabag sa sarili mo. Nandiyan ka, mapalad ka dahil sabi ng Panginoon, blessed are those who are persecuted. Mapalad ang mga inaapi dahil kahabagan sila ng Diyos. Nahabag ang Diyos sa iyo, ngunit ikaw ay hindi nahabag sa sarili mo. Dapat magbalik ka sa simbahan. Ikaw ang tumalikod sa Diyos. Ikaw ang dapat magbalik sa Diyos. Dahil ikaw ay lumayo sa Diyos, ano na napala mo? Naging masalimuot ang buhay mo. Kaya magbalik ka sa simbahan. Nandoon ang biyaya. At kayo naman, dapat ay nahabag kayo kay Dondon. Dapat inunawan niyo ang kanyang kalagayan. Ngunit ano ang ginawa niyo? Ay sinaktan mo sa kanya. Kaya magkaibigan kayo. Matagal na kayo magkaibigan. Huwag lang sayangin ang pagiging magkaibigan nyo dahil lamang dito. Ang lahat ng paglalakbay, ang lahat na patutunguhan, it start with the first step, unang hakbang. Ito na ang unang hakbang dito sa Face to Face. Kaya magkabalikan na kayo. Marami pong salamat, Reverend Sunny, at sa ating pong trio tagapayo. Dondon, matapos mong marinig ang sinabi nila Attorney, ni Dr. Rose, ni Reverend Sunny, paano mo ba gustong tapusin ang problemang ito? Dahil kung kami ang tatanungin mo dito sa face-to-face, gusto namin na magkasundo kayo. Siguro in the point na yon, yung nangyari sa relation namin mag-best friend, talaga nagkamali ako. Humihingi po ako ng sorry sa kanya. Nasa kanya na po yun kung tatanggapin niya. Hindi po ganun kadali magpatawad para sa kanya. Pero kung hindi niya po tatanggapin, nasa kanya na po yun. Basta po ako, humingi po ako ng patawad sa kanya, pati kay Cookie, pati kay ate. Ngayon, sila na pong bahala kung a-accept po nila yung paghingi ko ng sorry. Kasi alam kong nasaktan ko yung damdamin nila nasaktan din nila ako sa pananalita by physical. Siyempre, hindi ko mo naka-wheelchair kaya ayoko naman talagang bansagan talaga na siga. Ay marunong din naman akong tumanggap ng pagkakamali kahit papano. Len, matapos mong marinig ang sinabi ng best friend mong si Dondon, Sana rin, pagpasensyahan mo na rin ako dahil kung hindi mo rin ako ichinismis mo sa text na ganon, sana hindi rin kita nasugod, hindi kita nasaktan. Dapat ikaw unang kumumpronta sa akin para hindi tayo humatong sa sakitan. Dondon, bago lang pala kami magpaalam, merong ilang mga gustong bumati ata sa'yo.
Doon na ang gusto ko sana sa'yo, magbago ka na. Kapag inaaway ka ng mga tao, ang nararamdaman ko, nasasaktan ako kasi kapatid kita. Ayoko sanang habang buhay tumanda kang ganyan na inaapi ng mga tao. Yung mga taong nagmamalasakit sa'yo, bigyan mo ng halaga. Igalang mo sila. Kung ano sinasabi sa'yo, pakinggan mo. Kasi hindi naman yun magsasalita ng masama. Wala akong ibang hangad sa'yo, kundi ang maging maayos ka, maayos mo buhay mo, mabago mo sarili mo. Yun lang naman eh. Anong mensahe mo sa kanila? Sa akin naman, sa mga nagbigay sa akin ng message na yon, pipilitin ko. Hindi ako mangangako, pipilitin ko. Handa ka nang iabot ang iyong mga kamay. Opo. Sa'yo bilang magulang, gawin mo ang pagbabago. Amina na po tayo mga ka-face-to-face. Ano nga ba ang natutunan natin sa ating pong issue ngayon? Huwag po tayong magpadalos-dalos. Paulit-ulit po naming sinasabi yan na wala pong maibubungang maganda ang pagpapadala po sa silakbo ng damdamin. Isang bagay po yan na natutunan ko na sabi nga nila, sa bawat sitwasyon na nangyayari sa ating buhay, may iba-iba daw po tayong dapat na atake. Matutunan pa rin sana po natin na bigyang halaga ang pagkakaibigan at yung pagkakasundo sa pamamagitan po ng mahinahong pakikipag-usap. At para naman po sa mga taong may kwentong katulad kay Dondon, bigyan po natin ng halaga ang ating buhay. Gamitin po natin ito sa magandang paraan, maging positibo po tayo, at huwag nating hayaang lumiit ang ating mundo dahil po sa ating kapansanan. At kailanman po ay hindi ito dapat maging hadlang upang magkaroon tayo ng kaligayahan. At para naman po sa mga katulad ni Kuya Ray, dakila po kayo. Kayo ang mga buhay na halimbawa na talaga pong totoong may anghel sa lupa. Maraming salamat sa aking co-host na si Hans Mortel, sa Dance Squad, kina B1 at B2, sa ating pong trio tagapayo, ang ating mga sausawero at sausawera sa studio na wala pong sawang nakikisawsaw sa atin araw-araw. At sa ating pong mga bisita ngayong araw na ito na nagbahagi po ng kanilang tunay at totoong kwento. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Kung meron po kayong mga issue, problema o mga alitan na mahirap pong maresolusyonan, mag-email lamang po kayo sa amin para po sa detalye at susubukan naming tuldukan ang bawat problema o issue na inyo pong pinagdadaanan. Hanggang sa susunod, ako pa rin po ang inyong Siyang Ami na laging nagpapaalala at nagsasabing ang problema, pwede mong tawanan pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face to face. Para po sa inyo to mga kapatid. Totoo bang minasama ni Jackie yung payo mo tungkol sa pag-aalaga sa mga anak niya? Pinayuhan ko siya. Ito. Pinayuhan mo ako? Kapala mo ka. Ay, totoo naman talaga. Muntik na masagasaan. Ay, ibang tao lang sinasabi. Sinungaling kayo. Sinungaling kayo.